So, ayan mga boss, medyo nabawasan tayo ng mga followers dahil sa tumatayo tayo para kay Tatay Digong. Sinusuportahan natin siya, pero ayos lang yun. Nakakalungkot lang, oo, dahil siyempre, itong mga nakakasama natin dito, mga lihitimong willing mapagod sa abroad, at mga kapatid na OFW na matagal-tagal na rin naman nating nakasama. Kaya nalulungkot lang tayo ng konti. Pero nirerespeto ko naman yung kanilang mga desisyon na umalis na ng ating bahay at i-unfollow tayo dahil magkaiba kami ng mga pinaniniwalaan. Ayun na nga mga boss. So siyempre, itutuloy-tuloy pa natin yung nakikita nating kabutihan na nangyari sa panahon ni PRRD para naman kahit papaano ma-recall ng ating mga kababayan kung ano yung mga nagawa niyang maganda at hindi lang yung hindi magandang nakikita nila na lagi nilang isinusumbat kay Tatay Digong, yung kampanya sa droga. So, susubukan natin ngayon na ipaalala sa mga kababayan natin yung mabubuti naman, yung magaganda naman, para kahit papaano balance, di ba mga boss? Kaya dito naman tayo ngayon mga boss, dito sa issue ng pagpapalibing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dating presidente na si Marcos at ama ng kasalukuyang administrasyon. Ito ngayon yung pag-uusapan natin. Balikan lang natin ng konti mga boss, yung mga kaganapan para din maalala ng ating mga kababayan na si late Ferdinand Marcos Sr. ay nanatiling hindi nakalibing sa loob ng 25 years. Ilang mga presidente ba yung dumaan na hindi siya binigyan ng importansya para mapalibing sa libingan ng mga bayani. I will allow the burial of Marcos sa libingan ng Ambiani. Pasalamat din kami kay Pangulong Duterte sa kanyang tuluyan at matibay na suporta sa karapatan nga ng aking ama. We have waited 27 years. Maayos ang mga bestida, praktisado ang marcha ng mga sundalo, gumamit ng helicopter ng pamahalaan. Isip at sa aming puso, dakila ka sa bayan mo, katapangan at talino, ginugol mo sa serbisyo, pag-asa'y muling nasilayan, at nais kang pasalamatan. Ipinaglaban ng mga Marcos yan sa loob ng 25 years. Matagal na panahon. Ilang administrasyon sinasabi nga natin na pinaglalaban nila na dapat malibing yung kanilang tatay sa libingan ng mga bayani dahil karapat-dapat daw siyang malibing doon dahil sa bukod sa naging presidente siya ay isa siyang dating sundalo. Pero ang masama, kahit na anong pakikipaglaban ang gawin ng mga Marcos noong mga panahon na yon, hindi nangyari yung gusto nila na malibing sa libingan ng mga bayani ang dating yumaong Presidente Marcos. At hopeless na nga yung mga pamilya na yan noong mga panahon na yon na talagang yung tatay nila nandoon na lang yung labi niya sa loob ng bahay nila o dun kung saan man siya inilagay at nawawala na sila ng pag-asa na may lilibing pa si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. At nung manungkulan na si dating Pangulong Duterte, parang dininig yung dasal ng mga Marcos. Naipalibing nila ang tatay nila sa libingan ng mga bayani. At kahit sino pa mang Poncio Pilato ang kumontra noong mga panahon na yon, walang nagawa. Dahil yun ang nakikitang tama ni Tatay Digong. At deserve ni Marcos para kay Tatay Digong na mapalibing sa libingan ng mga bayani. Doon pa lang makikita mo na yung puso ni Pangulong Duterte.
Kung ikaw yung pamilya ni dating Pangulong Marcos, siguro tatanawin mo itong napakalaking utang na loob at maikukonsidera mo ito na isang utang na loob na kahit kailan hindi mo makakalimutan. Dahil sa lahat ng presidente, sa lahat ng mga dumaang presidente, si Tatay Digong lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na ipalibing yung tatay nila sa libingan ng mga bayani dahil yun ang nakikitang tama at deserve na mailibing ang tatay nila doon sa libingan ng mga bayani. At alam naman nating lahat na napakadaming kumontra ng mga panahon na yun. Pero hindi yun pinakinggan ni Tatay Digong. Kahit sino man yung kumontra, talagang pinanindigan niya na dapat mailibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Kaya nakakalungkot isipin na bakit yung ginawang kabutihan ni Tatay Digong sa mga Marcos ay binaliwala. Bagkus, ito pa yung ginanti sa kanya. Nasa kabila ng ginawa ni Tatay Digong sa pamilya nila na matagal nilang inaasam-asam, na matagal nilang pinapangarap at pinagdadasal at isinakatuparan yon ng isang Tatay Digong. Tapos ngayon, ikaw, tinapon mo yung matanda doon sa ibang bansa. Hinayaan mong usikin siya ng ibang bansa na parang hindi na makatao yung ginawa niyo sa dating presidente. Hindi ganito yung pagkakakilala ko bilang Pilipino. Ang alam ko, ang mga Pilipino, marunong tumanaw ng utang na loob. Pero sa nangyari na to, ipinalibing yung tatay mo na matagal nyo nang inasam-asam, na talaga namang buong pamilya nyo, ipinagdadasal nyo na sana mangyari pa, na mailibing pa ang tatay nyo sa libingan ng mga bayani, na alos wala ng pag-asa, pero may isang tao na dumating at tinupad yung matagal nyo ng dasal. Tapos ang ganti mo sa kanya, tinapon mo, pinabayaan mo, naghihirap ngayon yung matanda sa kamay ng ibang lahi. Kaya nakakalungkot maging Pilipino sa mga panahon na to. Yung tao na walang ginawa kung hindi mapabuti yung bansa, kung hindi mapaunlad yung bansa. Lahat naman ang ginawa niya para sa bansa. Kaya nga pinagdadaanan niya ngayon, itong nangyayari ngayon sa kanya kay Tatay Digong, na andun siya ngayon sa ICC, nililitis ng ibang bansa dahil sa bayan. Sinabi niya naman yan eh. Ang sabi niya, pagdating ng panahon, siya yung aarap ng lahat. At hindi niya hayaan na yung mga sundalo at pulis na gumanap doon sa kanyang kampanya ang mananagot. So, yun yung presidenteng may tapak. Yung kahit na 80 anyos na siya, handa niya pa ring harapin yung consequences ng ginawa niya dahil alam niya na yung kagustuhan niya na mangyari sa panahon na yon ay para sa bayan. Yun ang totoong presidente. Kaya minamahal ng taong bayan. Kaya para doon sa ating mga kapatid na kapulisan at mga kasundaluan, kayo na ang umusga. Kayo na yung kumausap sa mga sarili nyo. Nakita nyo kung paano inarap ni Tatay Digong na mag-isa yung ginampanan nyo. Pinrotektahan niya kayong lahat. Pero ngayon, kayo yung kasangkapan sa nangyayari sa kanya. At kung kausapin nyo siya, parang
hindi siya dating naging presidente ng ating bansa. Pero ganun talaga, panapanahon lang yan. Kaya, ayan, pakiramdaman nyo sa mga uniforme nyo kapag sinusuot nyo kung gaano yung kaibaan nung si Tatay Digong at sa kasalukuyan. Alam ko na karamihan sa inyo bigat na bigat din ang kalooban dahil may mga order lang kayong kailangan sundin. Pero tandaan nyo to, mga tao pa rin kayo. Alam natin na sa larangan ng sandataan, meron tayong tinatawag na chain of command. Pero bilang tao, kapag alam nyo na mali yung ipinag-uutos sa inyo, bilang delikadesa, siguro naman, alam nyo kung ano yung gagawin nyo. Hanggang dito na lang yung vlog natin mga boss. Mag-iingat kayo palagi.